Sa ilalim ng kupas na ilaw ng kalsada, may isang matandang babae na palaging nauna sa pila sa isawan. Tahimik siya, hindi namimili ng isaw at hindi rin nakikipagtawaran. Kapag siya ang bumili, lumalabo ang hangin. Kumakapit sa balat ang malamig na simoy. Wala siyang pangalan sa mga tao roon, tinatawag lang siyang magandang suki, kahit alam ng lahat na may kakaiba sa kanyang ganda. Hindi siya tumatanda. Hindi siya namumula sa init ng uling. At sa tuwing aalis siya, may amoy na parang pinagsamang dugo at sampagita. Si Elvin, ang batang nagtitinda ng isaw, ang bida ng kwento. 18 taong gulang, payat, mahinang kumain pero masipag. Gabi-gabi siyang nakatayo sa tabi ng lumang kalsada ng Barangay Masilak, hawak ang pamaypay at umaasang maubos ang paninda bago maghating gabi. Hindi niya ito trabaho dati. Pero simula nang mamatay ang tatay niya sa isang aksidente sa bukid, putol ang 2 paa, nagdurugo ang ulo, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at tumulong sa ina. May mga gabi na wala siyang benta. May mga gabing basang-basa siya sa ulan habang iniingatan ang maruming istante ng isawan. Ngunit sa kabila ng lahat, tinitiis niya dahil ang bawat tikim ng usok at alat ay isang hakbang palayo sa gutom. Si Aling Vina, ang kapitbahay nilang matandang herbalista, minsan ay nagbiro, "Elvin, kapag yung suki mong maganda ang bumili, huwag mo siyang titigan ng matagal. Baka magustuhan ka niyan, kunin ka pa." Tawa lang ang sinagot ni Elvin, pero sa puso niya, may malamig na alon na biglang lumusot sa kalamnan. Sa tabi ng isawan, laging kasama ni Elvin ang kaibigang si Daryl. Masayahin, palabiro, at laging may dalang speaker na tumutugtog ng hip-hop o love songs. Sila ang kabaligtaran ng isa't isa. Kung si Elvin ay tahimik at mailungkot sa mata, si Daryl naman ay parang walang problema. Pero kahit ganoon, hindi siya umiiwan. Lagi siyang nandoon, nakaupo sa lumang monoblock chair, may hawak na iced tea, at sabik na nagkukwento ng mga kabalbalan sa eskwela. Isang gabi, habang si Elvin ay nagluluto, biglang nag-brownout. Mabilis na nag-iba ang ihip ng hangin. Umilaw ang kandilang nakatago sa gilid ng lamesa, hindi yung ordinaryong kandila, kundi yung ginamit nila sa lamay ng tatay niya, na inuwi ni nanay noon bilang alaala. Walang sinindihan. Walang humawak. Pero nagliyab ito, dahan-dahan, may kasamang anino sa pader. Natahimik si Daryl. Tumitig siya kay Elvin, sabay sabing, "Pare, may tao ba sa likod mo?" Wala. Pero sa mga matang nanlilisik ni Elvin, may luha. Hindi siya umiiyak, pero nanlalamig ang mga mata niya. Parang may alaala siyang bumalik na hindi niya maipaliwanag, alaala ng gabi ng lamay, kung saan may dumalaw na babae, nakaputi, may dalang halamang hindi niya kilala, at may sinabi sa ina niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanya. Kinabukasan, wala sa lugar ang kandila. Nasa ibabaw na ito ng litrato ng kanyang yumaong ama. Litrato kung saan ang mga mata nito ay parang nakatitig sa kanya, parang may gustong sabihin. Mula noon, palaging may amoy na insenso sa hangin kahit walang nagsisindi. Sa kalagitnaan ng gabi, may mga yapak sa labas ng bahay, walang tsinelas, malamig ang tunog, para bang hinihigop ng lupa ang bawat hakbang. Isang gabi, dumating muli ang magandang suki. Hindi siya pumila. Hindi rin siya nagsalita. Dumiretso siya sa harap ni Elvin, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Malamig ang ngiti, hindi masaya, hindi malungkot. Parang ngiti ng taong alam ang kasaysayan mo, pati ang mga lihim mong gusto mong ibaon sa limot.
Inabot niya ang bayad, hindi papel, hindi barya, kundi isang lumang hikaw, kalawangin na may hugis bituin. Isang isaw lang, sabi niya, pabulong. Paborito ito ng ama mo. Natigilan si Elvin. Hawak niya pa rin ang stick ng isaw, pero hindi niya ito mailapit sa uling. Parang may bumigat sa dibdib niya. Parang lahat ng usok ay hindi na lumalabas sa bibig ng grill, kundi sa kanyang mga mata. Si Daryl, tahimik na lang. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang katawan niya. Hindi niya kilala ang babae, pero pakiramdam niya, dati na niya itong nakita, sa panaginip. O baka sa litrato ni Elvin, sa likod, yung tila may aninong hindi mo agad mapapansin. Sa sumunod na mga gabi, hindi na dumating ang magandang suki. Pero bawat sandali, parang naroon pa rin siya. May isaw na hindi naluluto. May usok na humahalo sa hangin kahit patay na ang uling. Ang kandila, kusa na lang umiilaw tuwing 12:00. At sa bawat pagtitig ni Elvin sa lumang litrato ng kanyang ama, unti-unting nagiging malinaw ang isang imahe sa likod, isang babaeng maisuot na hikaw na bituin. Daryl ay madalas na ring tumahimik. Napapalunok ng laway kahit walang dahilan. Pare, minsan niyang sabi, kung makikita ko ulit yung babae, ewan ko, baka hindi ko nakayanin. Tumango lang si Elvin, pero sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos. May laman pa ang bawat stick. May kulang pa sa bawat kwento. At ang hikaw nawawala na. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Simula pagkabata, bihira na talagang umiti si Elvin. Hindi dahil masungit siya, kundi dahil mailaging mabigat sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Sa kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero't kahoy, laging may pakiramdam ng kakulangan, hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Ang ina niya, si Nanay Merly, ay isang tahimik na babae. Mabait, pero parang laging may iniingatang sikreto. Hindi siya madaldal, hindi siya palausap ng mahal kita. Pero sa bawat hapunan na may kaunting ulam, sa bawat pagtakip ng kumot tuwing gabi, naroroon ang pagmamahal, tahimik, hindi lantad, pero totoo. Minsan, narinig ni Elvin si nanay na umiiyak sa likod ng bahay. Akala niya noon ay dahil sa utang o sa hirap ng buhay. Pero habang siya'y lumalaki, may mga bagay siyang napapansin. Tuwing undas, hindi sila bumibisita sa sementeryo, kundi sa gubat, sa isang punong matanda na parang hinahaplos ng hangin. Doon sila nag-aalay ng kandila at itlog na maalat. Walang pangalan. Walang lapida. Isang bulong lang mula kay nanay, pasensya na, hanggang dito lang kami. Nang minsang tanungin niya kung sino ang inaalayan nila, sinagot lang siya ng malamig na tingin at isang pamilyar na linya, may mga bagay na mas mabuting hindi mo alamin. Pagbalik sa isawan, tila nag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Ang mga dati masayang suki, ngayon ay hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. May ilan pang umiwas, nagkunwaring may kausap sa telepono o nagmamadaling umalis. Parang siya ang may kasalanan. Parang may amoy siyang hindi nila matanggal. Si Mang Nestor, ang karpintero, ay minsang nagbulong sa kainang malapit sa kanila. Yan yung anak ni Merly, di ba? Narinig ko dati, may lahi raw sila hindi tao. Napailing ang iba, pero hindi na siya tiningnan sa mata. Si Daryl lang ang nanatiling kasama niya. Pero kahit siya, may pag-aalinlangang nasa kilos. Madalas ay mas tahimik na siya. May mga pagkakataong tila na ilang siyang hawakan ang mga bagay na hinawakan ni Elvin. Pare, sabi ni Daryl isang gabi, may nararamdaman ka bang parang sinusundan ka?
Kasi ako, kapag pauwi na ako, parang may mata sa likod ng ulo ko. Isang gabing maulap, habang pauwi si Elvin galing sa isawan, may nakasalubong siyang matandang lalaki na may mahahabang buhok, balbas, at may amoy ng dahon at lupa. Nakatayo ito sa tabi ng punong dati nilang inaakyatan noong bata pa siya. Elvin, tawag ng matanda, kahit kailan niya palang ito nakita. Huwag mo nang ipagpilitan. Hindi mo na mababawi ang lumipas. Pero baka mailigtas mo pa ang nalalabi. Ko, kilala niyo ako, tanong niya, naglalakad pa atras, nag-aalangang tumingin ng diretsyo. Tumango ang matanda. Albularyo ako. Pero hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng mga dahon. Ang sugat ng kaluluwa, Elvin, minsan, kailangan ng pag-amin. May inabot sa kanya ang matanda, isang maliit na kahon na may ukit ng mga simbolong hindi niya kilala. Ito ang mutya ng paningin. Sa liwanag nito, makikita mo ang totoo, kahit ang mga hindi dapat makita. Pero tandaan mo, minsan, mas mabuting bulag kaysa makita ang katotohanan. Pag-uwi ni Elvin, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito, may mutyang berdeng bato, parang may maliit na ilog na umaagos sa loob. At sa mismong takip ng kahon, may nakasulat, bawat liwanag ay may aninong hinihintay lang ang gabi. Simula noon, nag-iba ang paligid. Sa gabi, kapag hawak niya ang mutya, nakikita niyang may mga anino sa mga poste, hindi ng tao, kundi ng mga nilalang na parang hinubog sa usok. Sa bawat tingin niya sa mga mata ng ibang tao, may iba siyang nakikita. Si Aling Vina, na akala niya ay matandang herbalista lang, ay may buntot ng ahas kapag tumatalikod. Si Daryl, minsan, ay nagiging malinaw ang isang marka sa batok, hugis bilog na may bitak, parang ginamitan ng kuko. Pare, okay ka lang? Tanong ni Daryl isang gabi, habang natitigilan si Elvin. Tao ka lang pero bakit ganoon ang tingin mo sa akin? Sagot ni Elvin, halos bulong. Nagkatinginan sila, at sa mata ni Daryl, may kumislap, hindi luha, kundi tila apoy na pilit itinatago. Isang gabi, habang natutulog si Elvin, nagising siya sa tunog ng tila umiiyak na babae. Bumangon siya, bitbit ang mutya at lumabas. Doon niya nakita ang ina, nakaluhod sa harap ng litrato ng yumaong ama. Sa tabi ng litrato, ang kandila ay umiilaw mag-isa. Hawak ni Nanay Merly ang isang sulat, luma, dilaw, at may pulang selyo na parang dugo. Anak, bulong ng ina, hindi ko na kayang itago. Ang ama mo hindi siya namatay sa aksidente. Ibinigay namin ang kaluluwa niya para mabuhay ka. Biglang humangin. Nagsindi lahat ng kandila sa bahay. Bumuka ang sahig, at mula sa anino ng ilaw, may boses na sumingit sa katahimikan, balik ang utang. Handa ka na ba, Elvin? Sa mata ni Elvin, muling bumalik ang isang eksenang dati iinakala niyang panaginip, isang gabi, sanggol pa siya, nakabalot sa puting tela, inilulubog sa ilog ng gubat habang may babaeng umaawit sa wikang hindi niya alam. Ang babae, suot ang parehong hikaw na bituin ng magandang suki. At sa dulo ng kanta, ang parehong linyang paulit-ulit sa kanyang isipan, may kapalit ang bawat buhay. Kung hindi ngayon kailan? Ngayon, sa harap ng ilaw at anino, sa kandilang muling nagliyab mag-isa, at sa mutyang umiinit sa palad niya, isa lang ang tanong, paano kung ang tunay mong pagkatao ay hindi mo pala kayang tanggapin? Simula noong gabing iyon, tila hindi na naging buo ang tulog ni Elvin. Hindi rin siya ganap na gising. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang ilog sa gubat, malamig,
maulap, at palaging may tinig na umaawit ng isang lulabi na hindi niya maintindihan pero alam niyang para sa kanya. Pagdilat niya naman, may pawis ang batok, may luha ang pisngi, at ang mutya sa ilalim ng kanyang unan ay palaging mainit, parang may pulso ng sariling buhay. Ayaw niyang paniwalaan. Ayaw niyang tanggapin. Isang ordinaryong tindero lang siya ng isaw. Anak ng isang tahimik na ina at yumaong amang pinagluksaan ng barangay. Wala siyang kinalaman sa mga mutya, sumpa, o kabayaran ng kaluluwa. Pero bawat araw, unti-unti siyang sinusundan ng mga palatandaan. May pusa na laging nakatingin sa kanya tuwing hating gabi, hindi kumikilos, pero tila bumubulong. May ilaw sa post na namamatay tuwing siya'y dumaraan. At isang beses, habang naglalakad pa uwi, may batang babae na lumapit sa kanya at pabulong na sinabi, "Papatayin ka niya kung hindi mo ibabalik." Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Hindi niya rin alam kung paano siya dapat magbalik ng hindi naman niya ginusto. Si Daryl, bagamat nananatili sa tabi niya, ay unti-unti nang nababawasan ang mga kwento. Wala na ang mga tawa. Minsan ay naupo lang ito, nakatitig sa mga apoy ng isawan, at sabay sabing, "Pare, alam mong hindi mo na normal to, di ba? May kakaiba talaga sa'yo." Pero ang pinakamasakit sa lahat, si Nanay Merly, na noon ay laging tahimik ngunit matatag, ngayon ay tila lumalabo araw-araw. Hindi na ito lumalabas ng bahay. Hindi na ito nagsasalita. Sa tuwing lalapitan niya, tititig lang ito sa kanya ng matagal, yung titig na parang may gustong sabihin pero hindi niya kayang bigkasin. Doon niya naiintindihan kung gaano kabigat ang pinasa ng ina niya sa lahat ng taon na ito. Lahat ng sakit, lahat ng lihim, lahat ay isinara para hindi siya madamay. Pero ngayon, siya na ang maihawak ng katotohanan. Isang gabi, muling sumindi ang kandila sa altar ng yumaong ama kahit walang hangin. Muling nagliwanag ang mutya sa kanyang palad. At sa panahong yun, habang hawak-hawak niya ito, napansin niya ang sulat na muling inilagay ni Nanay sa ilalim ng litrato. Hindi niya pa ito nababasa. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa isawan. Tahimik siyang naupo sa labas ng bahay, hawak ang sulat, parang bata na hinihintay na magising sa panaginip. Nang binuksan niya ito, tila bumigat ang hangin. Ang tintay medyo kupas na, ngunit malinaw ang sulat kamay ng kanyang ama, "Anak, kung nababasa mo na ito, malamang ay dumating na ang oras. Patawad. Kung sakaling hindi ako muling makikita, gusto kong malaman mong minahal ka namin ng buong buo. Pero may kasunduan. Ikaw ay bunga ng dasal, hindi ng dugo. Ang buhay mong dala ay hiram at balang araw, maniningil ang gabi." Sa dulo ng liham, may guhit ng mata na may luha. Tumulo ang luha ni Elvin. Hindi niya kailanman nakausap ang ama niya tungkol dito. Bata pa siya nang mamatay ito. At ngayon, ang mga tanong ay unti-unting sinasagot ng mga patay kaysa sa mga buhay. Habang lumalalim ang gabi, dumalaw muli sa kanyang panaginip ang babae, ang magandang suki. Sa panaginip, siya ay nakatayo sa gitna ng gubat, may hawak na hikaw na bituin. Nakatitig ito kay Elvin, walang emosyon, pero mailuha sa pisngi. Nilapitan siya nito at pabulong na sinabi, "Kung gusto mong mabuhay, piliin mong mamatay." Pagkagising niya, nanginginig siya. Pawis na pawis. Basang-basa ang kanyang unan, at sa kanyang palad, muling mainit ang mutya. Pero ang mas nakakagulat, ang kandila sa altar, ngayon ay may mga marka sa paligid. Parang may kuko na gumuhit ng pabilog sa kahoy. Nagsimula siyang mapansin ng barangay.
Hindi dahil sikat siya, kundi dahil may mga batang biglang nawawala't muling lumilitaw sa gitna ng gabi, tulala. May mga hayop na hindi na makalapit sa isawan. May matandang biglang sumisigaw ng wala sa oras. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elvin ay parang humihiwalay sa mundo. Sa bawat tao'y parang mailamat sa tingin. Sa bawat usok ng isaw, may aninong sumasama. Isang gabi, bumalik si Daryl. Tahimik. Maputla. Umupo siya sa dati nilang pwesto, pero hindi umimik. Elvin, mahina niyang sabi, may napanaginipan ako. Tayo. Pero patay ka. At hawak mo yung mutya, umiilaw. Tapos may sinabi kang paulit-ulit, may kapalit ang bawat buhay. Kung hindi ngayon kailan? Hindi na umimik si Elvin. Pinikit niya ang mga mata. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi na ito basta takot, ito'y pagkalito, pangungulila, at isang uri ng pangambang hindi kayang ilarawan ng salita. Gusto niyang isuko ang lahat. Gusto niyang bumalik sa panahong ang problema niya lang ay kung maubos ang suka sa isawan. Pero hindi na siya iyon. At hindi na rin siya ganap na tao. Sa likod ng bahay, naroon muli ang ilog. Hindi literal, kundi sa kanyang alaala. Naroon ang sanggol. Naroon ang awitin. Naroon ang babae. At sa kanyang paningin, nakita niya ang sarili niya, pero hindi siya, kundi isang nilalang na may mata ng tao at balat ng usok. Nabitawan niya ang mutya. Tumama ito sa lupa at sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Wala siyang narinig kundi paghinga ng isa pang nilalang na parang nasa mismong likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon pero wala. Wala nga ba? Sa katahimikan, bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang ama, malumanay, puno ng lungkot, "Anak, kung makakalimot ka, baka mabuhay ka pa. Pero kung pipiliin mong tandaan, nabitin ang boses." Sumabay ang hampas ng hangin. Ang kandila sa altar ay muling sumindi mag-isa. At sa dulo ng dilim, isang pares ng mata ang kumikislap sa labas ng bintana, pamilyar, malungkot at nanonood lang. Hindi na sigurado si Elvin kung mas takot siyang malaman ang totoo o kung huli na ang lahat para takasan ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo? Simula ng gabing lumitaw ang peres ng matang iyon sa labas ng bintana, hindi na muling naging normal ang mundo ni Elvin. Hindi lang mga anino ang sumusunod sa kanya, pati ang sarili niyang alaala ay nagiging hindi na niya sigurado kung totoo ba o panaginip lang. Araw-araw, paulit-ulit ang iisang panaginip, ang gubat, ang ilog, ang babae sa puting saya na may hikaw na bituin. At sa dulo, ang kanyang tinig, hindi sa kasalukuyan, kundi parang siya sa hinaharap, paos, desperado. Kung hindi ako, ikaw ang kukunin nila. Nagising siyang pawisan, nanginginig at masakit ang dibdib. Sa tabi ng kama, nandoon ang mutya. Pero may bago na. Sa loob ng berdeng bato, parang mailumilitaw, hugis mukha, gumagalaw, dumidilim at nawawala. Parang may laman na ito. Parang hindi na siya ang may hawak, kundi siya na ang hawak ng mutya. Sa isawan, halos wala nang pumupunta. Ang apoy ng uling ay hindi na rin ganoon kainit. May mga araw na kahit gustuhin niyang umiti sa suki, hindi niya magawa. Kasi sa bawat mata na tumititig sa kanya, tila may aninong sumusulyap sa likod nito. May mga lalaking nakasuot ng puting barong na dumaan minsan, huminto, at sabay-sabay tumingin sa kanya ng walang emosyon. Pagkurap niya, nawala na sila.
Pare, kailangan na nating gumawa ng paraan, sabi ni Daryl habang nagbabalot ng isaw. Hindi to normal. May nagbabantay sa paligid mo. At parang ako unti-unti akong kinakalawang sa tabi mo. Hindi agad nakasagot si Elvin. Tiningnan lang niya si Daryl. Gaze moment. Dalawang magkaibigang parehong takot, parehong pagod, parehong hindi sigurado kung ano ang sinusubukang labanan. Hindi nila kayang sabihin sa isa't isa kung gaano na sila kabasag. Pero alam nila. Ramdam nila sa katahimikan. Sa isang gabi ng malakas na ulan, dumaan muli ang matandang albularyo. Hindi siya nagsalita agad. Nagtungo ito sa harap ng bahay, nilapag ang isang lumang salamin na may ukit ng mga bituin sa kahoy nitong frame. Tingnan mo kung sino ka, utos nito. Sa unay wala siyang nakita kundi ang sarili, maputla, namumutla ang labi, may matinding pagod sa mata. Pero habang tumatagal ang pagtitig niya, may biglang bumaliktad sa refleksyon. Ang gubat, ang ilog, at isang nilalang na parang tao, pero may itim na mata at balat na parang abo. Nakatingin ito diretso sa kanya. Yan ang tanong, Elvin, bulong ng matanda. Ikaw ba talaga yan? Napaatras siya, nahulog ang salamin at nabasag. Pero bago pa man niya makuha ang sagot, nawala na ang matanda. Wala ni anino sa ulan. Simula noon, naging mas madalas ang bulong. Minsan sa likod ng tenga. Minsan sa ilalim ng kama. Ikaw ang susunod. Ikaw ang susunod. Ikaw ang susunod. Paulit-ulit. Parang gasgas na plaka na ayaw tumigil. Hindi niya alam kung nasisiraan na siya ng bait o kung totoo na ang lahat. Nagdesisyon si Elvin. Kailangan na niyang harapin ito. Hawak ang mutya, lumapit siya sa altar ng kanyang ama. Muli niyang binasa ang sulat, binulungan ang kandila. Kung may dapat bayaran, sabihin niyo na. Huwag na si nanay. Huwag na si Daryl. Habang umiihip ang hangin sa loob ng bahay, bigla siyang bumalik sa panaginip pero ngayong gising siya. Sa mismong sala nila, lumitaw ang gubat. Mula sa gitna, ang babae sa puting damit. May hawak siyang singsing, ang singsing ng kanyang ina. Hindi ito alahas na pangyaman. Simple lang. Pilak. May maliit na ukit sa gilid, hugis bituin. Lagi niya itong dala, bulong ng babae, habang inaabot ito kay Elvin. Sapagkat ito ang huling bagay na hawak niya. Bago siya nakiusap sa amin na iligtas ka. Anong ibig mong sabihin, nanginginig niyang tanong. Hindi mo siya inanak ng dugo. Pero inanak ka niya ng pagdurusa. Napatigil si Elvin. Tumingin siya sa singsing, saka sa mutya. Biglang nag-init ang palad niya. Naghalo ang dalawang bagay, ang singsing at ang mutya. At sa saglit na iyon, naramdaman niyang may alaala siyang hindi sa kanya, ang iyak ng ina niya sa gubat, ang pagkikislot ng sanggol, ang pagtawag ng mga nilalang sa ilalim ng ilog. May isa lang siyang tanong, bakit siya? Sa mga araw na sumunod, nawala ang ilang mga bata sa barangay. May mga ilaw sa poste na muling napuputol tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang aso ang natagpo ang patay, tuyot ang laman, parang hinigop ng anino. Lahat ay tila nagbabanta. Si Daryl ay halos ayaw nang lumabas ng bahay. Nanginginig, payat na. Elvin, mahina niyang sabi, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tumitig lang si Elvin. Walang salita. Gaze moment.
Ang bigat ng tanong ay mas mabigat pa sa mutya. Kasi kahit siya, hindi niya alam ang sagot. Kung ako ang kailangan niyang kunin para makaligtas ka, papayag ako, dugtong ni Daryl. Pero kung ako ang pinipili niya kasi alam niyang mas mahirap para sa iyo, anong pipiliin mo ngayon? Sa gabing yon, bumalik ang panaginip. Pero hindi na siya nanonood. Nandoon na siya mismo. Sa gitna ng ilog. Hubad, nanginginig, hawak ang singsing at ang mutya. Sa harap niya, ang babae. Sa likod, si Daryl, nakapikit, tila handang tanggapin ang parusa. At sa malayo, isang boses, pumili ka. Isa ang mabubuhay. Isa ang magiging sa amin. Pagkagising ni Elvin, may dugo sa kanyang palad. Ang mutya hindi na berde, pula na. At ang singsing ng ina niya pumutok sa gitna. Mailiwanag sa gitna nito pero malamig. Parang mata. Sa katahimikan ng madaling araw, habang lahat ng tao ay natutulog, bumukas mag-isa ang kanilang pintuan. At may isang aninong dumaan sa tabi ni Elvin. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Sapagkat sa wakas na intindihan na niya kung anong klase ng nilalang ang naging bunga ng sakripisyo. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Mula nang pumasok ang aninong iyon sa bahay, hindi na alam ni Elvin kung gising pa ba siya o tuluyan ng lumulubog sa isang bangungot na hindi natatapos. Sa bawat galaw niya, parang may mata sa likod ng kanyang batok. Sa bawat hakbang, may aninong sumusunod kahit maliwanag ang araw. Sa lahat ng nararamdaman niya, isa lang ang totoo, may darating. At hindi ito para iligtas siya. Isang gabi, habang yakap niya ang mutya at hawak-hawak ang putol na singsing ng kanyang ina, narinig niya ang mga yabag. Mabigat. Paunti-unti. Dumadaan sa pasilyo ng kanilang lumang bahay. Nagtago siya sa sulok ng sala, pero hindi ang yabag ang lumitaw, kundi si Daryl. Basang-basa ng ulan. Namumutla. Nakayuko. Nasaan ka? Tanong agad ni Elvin, halos hindi makapaniwala. Pero hindi agad sumagot si Daryl. Dumiretso ito sa altar ng ama ni Elvin, saka inilabas mula sa kanyang bag ang isang piraso ng lumang papel. Basang sulat, punit sa gilid, pero pamilyar. Anong ginagawa mo? Tanong ni Elvin, nanginginig ang tinig. Sulat to. Mula sa tatay mo. Pero hindi mo nabasa. Tinago ko. Naputol ang hangin. Parang saglit na tumigil ang mundo. Nanuyo ang lalamunan ni Elvin. Bakit mo tinago? Hindi agad nakatingin si Daryl sa kanya. Hinayaan muna niyang lumagapak ang ulan sa bubong bago siya nagsalita. Kasi hindi lang ikaw ang nakatali sa sumpa. Tayong dalawa. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Pumutok ang dibdib ni Elvin sa sakit at gulat. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi, sigaw niya. Bakit ngayon lang? Dahil akala ko kaya kong ilihim. Akala ko kaya ko pang iligtas ka sa sarili mong dugo. Habang bumagsak si Elvin sa sahig, tila gumuho ang lahat ng pinanghawakan niyang totoo. Naalala niya ang linyang paulit-ulit sa panaginip, may kapalit ang bawat buhay. Kung hindi ngayon, kailan? Noon, iniisip niyang siya ang tinutukoy. Ngayon, alam na niyang may isa pang isinakripisyo para siya ang mabuhay. Pinulot niya ang mutya. Pero hindi na ito berde. Hindi na rin pula. Ngayon, parang usok na ang laman.
Gumagalaw sa loob, parang may kaluluwang nakakulong. At bawat hawak niya dito, parang may humihinga mula sa likod ng kanyang ulo. Anong totoo, Daryl? Sino ka ba talaga? Tanong niya, halos pabulong. Tumitig lang si Daryl sa kanya. Hindi na ito yung kaibigang palatawa. Hindi na ito yung kasama niya sa paglalako ng isaw. Ang nakatayo ngayon sa harap niya ay isang taong matagal nang may tinatagong kasalanan. Ako ang sumira ng orasyon. Ako ang dahilan kung bakit nabuhay ka pero may kapalit. Dapat ako ang kinuha noon. Pero mas pinili nilang ikaw. Lumapit si Elvin. Mabigat ang hakbang. Nilapag ang mutya sa altar. Biglang nagliyab ang kandila, kahit basang-basa ng ulan ang paligid. Hindi na ako sigurado kung tao pa ako, Daryl. Hindi ka na nga, sagot ng kaibigan. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng pagpipilian. Sa oras na iyon, may malakas na kalabog sa labas ng bahay. Nayanig ang mga dingding. Lumipad ang ilang gamit. At sa gitna ng dilim may tinig. Hindi boses ng tao. Malalim. Basa. Puno ng lamig at galit, panahon na. Tumayo si Elvin, hinawakan muli ang mutya. Sa kanyang palad, biglang lumitaw ang markang parang sugat na hugis mata, pareho sa ukit ng singsing ng kanyang ina. Parang sinisigaw ng balat niya ang katotohanang ayaw niyang harapin. Narito na sila, bulong ni Daryl. Bago pa man makagalaw si Elvin, biglang nawala ang ilaw. Umalingaw-ngaw ang iyak ng isang bata mula sa labas. Sumunod ang iyak ng mga pusa. Lahat ng tunog ay parang nagiging bahagi ng isang malagim na awitin. Lumabas si Elvin sa veranda. Hawak ang mutya na ngayon ay nagliliwanag sa kulay abo, parang abo ng mga sinunog na alaala. At sa gitna ng kalsada, may isang nilalang na hindi na niya kayang ilarawan. Parang tao. Parang hayop. Parang usok na may katawan. Nakatayo lang ito, tahimik, pero malinaw ang mensahe. Ikaw ang kailangan. Biglang napaatras si Daryl. Natulala. Elvin, ako na lang. Ako dapat ang kinuha noon. Ibibigay ko na ang sarili ko, pero bago pa man siya makalapit sa nilalang, sumigaw si Elvin. Tama na. Kung may dapat man mamatay, ako na lang. Tumigil ang hangin. Natahimik ang paligid. Pero tumawa ang nilalang. Hindi masaya. Hindi galit. Isang tawa na parang walang laman. Walang awa. Walang kahulugan. Hindi lang isa ang kabayaran. Dalawa. Laging dalawa. Muling lumitaw sa likod ng nilalang ang babae sa puting damit, ang magandang suki. Ngayon, duguan ang kanyang mata. Hindi na siya mukhang tao. Tila bangkay na muling nabuhay sa alaala. At sa kanyang kamay, hawak ang singsing ng ina ni Elvin, basag na, pero mailiwanag pa rin sa gitna. Nilapitan siya ng babae at sa pabulong na tinig, sinabi, bawat buhay ay hiram. Bawat mutya may tahanang gustong balikan. Biglang nawala ang babae. Nawalang parang usok sa hangin. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Daryl. Walang tunog. Walang palatandaan. Wala. Tanging naiwan ay ang kanyang tsinelas sa pintuan. Lumuhod si Elvin. Hawak ang mutya, ang singsing at ang liham ng kanyang ama. Lahat ng ito ngayon ay parang wala ng saysay. Kasi ang kapalit ng katotohanan ay pagkawala. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?
Paulit-ulit sa isip niya. Tumulo ang luha. Hindi niya alam kung para sa sarili niya, sa ina niya, o kay Daryl. At sa salamin ng altar, muli niyang nakita ang refleksyon. Pero hindi na siya iyon. Isang mata. Maitim. Walang puti. Isang nilalang na sinanay ng kasinungalingan. At ngayon, ikaw kung ikaw ang naiwan sa mundong to, kaya mo bang panindigan ang katotohanan? Umaga, pero parang gabi. Makulimlim ang langit, kulay abo ang paligid, at wala kang maririnig kundi ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pag-ugong ng hangin. Hindi na bumalik si Daryl. 3 araw na. Wala ring ibang nakakapansin sa kanyang pagkawala, parang binura siya sa alaala ng lahat. Parang siya lang ang naiwang nakakaalala. Naglalakad si Elvin sa tabing gubat, hawak ang mutya sa kaliwa at ang basag na singsing sa kanan. Ang mutya, ngayon tila buhay, mainit minsan, malamig minsan, at kung minsan ay humihinga. Sa tuwing isasara niya ang palad, parang may pusong tumitibok sa loob nito. Tila ba may natitirang kaluluwa sa batong ito, at siya na lang ang humahawak sa huling hibla nito. Dinala siya ng mga paa niya sa ilog, ang mismong ilog sa panaginip niya, na ngayon ay naririto sa totoong mundo. Tahimik ito, pero may kulay na hindi niya maipaliwanag. Parang hindi tubig. Parang alaala. Sa kabilang pampang, lumitaw ang anino. Hindi ito lakad ng tao, parang paggapang ng halimaw na may anyo, pero wala ng kaluluwa. Muli niyang nakita ang magandang suki, ngunit hindi na siya suki. Hindi na siya mukhang tao. Pilit pa rin ang ngiti, pero nababalot ng dugo ang kanyang mga paa, at mula sa kanyang likod ay may aninong sumisilip, mukhang hayop, mukhang gutom. Handa ka na ba? Tanong ng nilalang, tinig na parang nabubulok. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ito, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga suki sa isawan, ang ngiti ni Daryl, ang huling yakap ng nanay niyang hindi niya nakilala. Lahat iyon nasa loob ng mutya. Kung buhay ang kapalit ng buhay, bakit ako ang pinili mong iwan? Bulong niya, pero hindi niya alam kung para kanino ang tanong. Naglakad siya papasok sa ilog. Hindi na niya ramdam ang lamig. Sa bawat hakbang, lumulubog ang paligid sa dilim. Ang tubig ay unti-unting umaakyat hanggang bewang, hanggang dibdib, at ang mutya ay nagsimulang umilaw, hindi na pulang dugo, kundi kulay pilak, tila liwanag ng buwan. Sa gitna ng ilog, huminto siya. Mula sa ilalim ng tubig, lumitaw ang kamay, itim, mahaba ang kuko, parang bangkay na isinilang mula sa kailaliman. Hinila siya pababa. Kumapit siya sa mutya, pero hindi sapat. Dumilim ang paningin. Narinig niya ang mga boses. 2 ang kabayaran. Laging 2. Biglang lumiwanag ang mutya. May liwanag na humampas mula sa kanyang palad, at sa ilaw na iyon, saglit niyang nakita ang mukha ni Daryl. Hindi ito takot. Hindi galit. Kalmado. Payapa. Nakatingin lang sa kanya, at sa tingin na iyon, nandoon ang lahat ng hindi nila nasabi. Gaze moment. Naiiyak si Elvin, pero hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Tila bang may pumipigil sa kanya mula sa loob. Kaya't sa huling lakas ng loob, iniunat niya ang mutya, pinisil ng mahigpit, at ibinaon sa sarili niyang dibdib. Isang malakas na sigaw ang bumulwak mula sa kailaliman ng ilog, hindi mula sa kanya, kundi mula sa mga nilalang sa ilalim. Nasunog ang tubig. Uminit ang hangin. Kumulog sa gitna ng araw.
At siya, tuluyan ng lumubog. Sa kabilang dulo ng pampang, may isang batang babae ang nakamasid. Hawak niya ang isang lumang sulat, basang-bas, may pangalan ni Elvin. Ang bata, hindi umiiyak. Nakatingin lang sa ilog. Sa kanyang mata, naaaninag ang parehong liwanag na galing sa mutya. Ilang saglit pa, mula sa gitna ng ilog, lumitaw muli si Elvin. Pero hindi na siya ang Elvin na nawala. Basang-bas, maputla, ngunit buhay. Sa kanyang dibdib, wala ng sugat, pero nandoon na ngayon ang mutya, tila naging bahagi ng kanyang katawan. Umilaw ito ng isang beses at tumigil. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Sa kanyang likod, humakbang ang batang babae. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ikaw ang pinili nilang iligtas, bulong nito. Ikaw ang pinili nilang iwan para maging pintuan. Napalingon si Elvin. Hindi niya maintindihan. Ano? Ngunit bago siya makapagtanong, nakita niyang nagsimulang magbago ang anyo ng batang babae. Hindi ito bata. Isa siyang nilalang, isa sa mga naroon sa ilalim. At sa kanyang kamay, hawak niya ang singsing ng kanyang ina. Balik na kami, sabi ng nilalang. At ikaw na ngayon ang tagabantay. Nang mawala ang liwanag, narinig niya ang huling linya, bawat buhay ay hiram. Bawat mutya, tahanan ng multo. At sa huling sandali, tumingin si Elvin sa sariling refleksyon sa ilog. Hindi na siya. Walang mata. Walang mukha. Isang pintuang naglalakad, dala ang alaala ng lahat ng nawala. At ikaw kung sa harap mo siya muling lumitaw, tatanggapin mo ba siya bilang suki? Tahimik ang bayan ng San Roque sa sumunod na mga araw. Walang masyadong tao sa kalsada, sarado ang mga karinderya, at ang mga asong dati maingay tuwing gabi, ngayon ay parang natuto ng manahimik. Sa palengke, may usap-usapan tungkol sa nawawalang binatilyo na si Daryl. Pero walang makapagsabi kung saan siya huling nakita. Wala ring pangalan sa police blotter. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng mundo. Si Elvin muling bumalik sa isawan. Pero hindi na siya nagbebenta. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kanyang lumang pwesto, hawak-hawak ang sirang singsing ng kanyang ina. Isinabit niya ito sa isang PC. Ginawang kwintas na palaging nasa ilalim ng kanyang damit. Sa tabi niya, nandoon pa rin ang lumang picture frame na may larawan ng isang batang si Elvin, ang kanyang nanay, at isang lalaking tila malabo na ang mukha sa pagkakaluma ng litrato. Minsan, pakiramdam niya ay gumagalaw ang mga mata nito, pero mas pinili niyang huwag alamin. May mga bumabalik sa kanya, mga piraso ng alaala, hindi lang sa kanya kundi sa mga nawawala na. Boses ni Daryl habang tumatawa, ang amoy ng isa o habang iniihaw, ang mga titig ng magandang suki na puno ng lihim at pangakong kailanman ay hindi mababayaran. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, naririnig pa rin niya ang mga boses. Hindi kasing lakas ng dati. Pero nandoon pa rin. Sa mga dahon na kumakaluskos. Sa mga kandilang naiiwan sa harap ng abandonadong altar. Sa mga mata ng pusang bigla na lang lalapit at titingin na para bang may alam sila na hindi mo alam. Isang gabi, habang nakaupo siya sa itaas ng bubong ng kanilang bahay, binalikan niya ang huling sinabi ni Daryl bago ito tuluyang mawala. Hindi lang ikaw ang pinili. Pareho tayong bahagi ng kabayaran. Noon, galit ang naramdaman niya. Ngayon, unti-unti na niyang naunawaan. Hindi lang siya ang isinakripisyo. Lahat ng mahal niya, lahat ng itinanggi niya,
lahat ng pilit niyang kinalimutan, sila ang tunay na nagdala ng sumpa. Siya ang iniwan para manatili. Hindi para masaktan pa, kundi para magbantay. Para magtanda. Ngunit may mga gabi pa rin na napapaisip siya, kung sakali bang bumalik si Daryl, makikilala pa kaya siya? O baka pareho na silang nagbago ng anyo, hindi na kayang magsalita gamit ang dating wika ng pagkakaibigan. Sa lumang altar, pinatayon niya muli ang kandilang nawala ng apoy sa panahon ng kaguluhan. Pinagtabi niya ang mutya at ang singsing. Ngayon, parang hindi na sila nakakatakot. Parang mga bagay na pagod na rin. Tahimik. Tanggap ang kapalarang nakaatang sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng kandila, pumikit siya. At sa pagdampi ng init sa kanyang mukha, naalala niya ang linyang paulit-ulit sa panaginip noon, may kapalit ang bawat buhay. Kung hindi ngayon kailan? Pero ngayon may nadagdag. Kung hindi ikaw sino? Bumukas ang pinto ng bahay. Isang batang babae ang tumayo sa pasilyo, kamukha ng batang nakita niya sa ilog. Ngunit ito mas bata pa. Parang wala pang 7 taong gulang. Nakasuot ng lumang damit, may putik sa paa. Walang dalang mutya, walang hawak na sulat. Pero tinitigan siya, diretso, tahimik. Sa titig na iyon, parang may basag na bintanang binuksan. Hindi takot. Hindi galit. Kundi paalala. Nanaginip ako kagabi, sabi ng bata. Sabi nila, huwag kang bibitaw sa liwanag. Umiti si Elvin, pilit man. Lumapit sa bata, lumuhod sa harap nito. Makinig ka, ha, bulong niya. Kapag may narinig kang boses na hindi mo nakikita ang mukha, huwag mong kausapin. At kung may kumatok nang hindi mo alam ang pangalan, huwag mong pagbuksan. Tumango ang bata. Pero paano kung ako na ang tinatawag nila? Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa liwanag ng kandila. Doon, parang nakita niya ang mukha ng kanyang nanay, kahit sandali. Hindi kumikilos. Hindi umiiyak. Tinitigan lang siya, ang tinging iyon mas mabigat pa sa luha. Pag-alis ng bata, nanatili siyang nakaupo sa altar. Binasa niyang muli ang sulat ng ama, yung liham na dati tinago ni Daryl. May bagong linya siyang hindi napansin noon. Isinulat sa pinakadulo, parang pinilit lang isingit, kung sakaling hindi mo na ako makilala, anak, hawakan mo ang mutya. At kapag bumalik ang dilim, ikaw na ang magdesisyon kung ililigtas mo pa ang susunod. Napakapit siya sa singsing. Umilaw ito ng kaunti. Isang saglit lang, pero sapat para malaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa labas ng bahay, nagsimulang humuni ang ibon na hindi niya pa naririnig dati. Parang pamilyar. Parang kilala siya. At sa pag-ikot ng hangin, may bumalot na amoy, hindi amoy ng pagkain o usok, kundi amoy ng alaala. Amoy ng mga bagay na nawala, pero ayaw pang tuluyang lumisan. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang sumpa, hindi lang isa. Hindi lang sa dugo. May mga uri ng kadiliman na hindi kailangan ng kagat o mutya para sumanib. Minsan, sapat na ang lungkot. Sapat na ang pangungulila. Sapat na ang katahimikang hindi napapansin ng mundo. Kaya sa huling gabi ng buwan, muling nagsindi ng kandila si Elvin. Hindi para itaboy ang dilim, kundi para magbigay daan. Sa hangin, bumulong muli ang tanong, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang? At ikaw, kung ikaw ang naiwan sa lugar na iyon, susunugin mo ba ang mutya? O dadalhin mo ito habang buhay?